Trending ngayon sa social media ang Suzuki Bergman 125EX. Anong pagbabago ang meron dito sa premium scooter ng Suzuki? Specs, features at magkano? Yan ang ating alamin dito sa ating motor review. At eto na nga, konting kembot na lang at ilalabas na ng Suzuki ang Bergman 125EX. At ito ay lulunch sa Makina Motor Show sa April 14 sa SMX Convention at marami na rin ang nag-aabang sa scooter na to. Kung matatandaan nyo, nilaunch ang Suzuki Bergman Street 125 last 4th quarter ng 2020. Excited na ang mga Pinoy nun sa bagong scooter na Suzuki. Yun nga lang, nang makita na nila yung gulong, bigla na lang nagka-issue. Bulky yung kaha ng Bergman pero maliit yung gulong. 12 sa harap at G's naman sa likod. Nagmukha na tuloy siyang Johnny Bravo. Laki ng katawan, liit ng binte. Pero meron bang changes na nangyari sa Suzuki Bergman Street 125EX? May mga dinagdag at napalitan dito sa bagong scooter ng Suzuki. Isa-isahin natin. Yung makina nito is now powered by SEPA or Suzuki Eco Performance Alpha. Malakas na acceleration at maganda ang fuel consumption. It is also powered by 125cc 4-stroke 2-valve single-cylinder air-cooled and fuel-injected. It has a power output of 6.3 kW at 6,500 RPM and power torque of 10 Nm at 5,500 RPM. Maganda pa rin sa everyday use itong Bergman 125EX dahil meron siyang 5.5 liter gas tank na may fuel consumption of 52.6 km per liter. Ang isang full tank nito ay kayang bumiyahe ng approximately plus-minus 289.3 km na hindi na masama sa isang 125cc. Pero ang fuel consumption ay depende pa rin yan sa throttle control ng rider. May seat height siya na 780mm na swak pa rin sa height ng Pinoy. Ground clearance na 160mm na hindi naman alanganin sa bangkingan at humps. It weighs 112kg na hindi naman ganun kabigat para sa isang newbie at mga kababaihan na gustong maging first scooter ang Bergman 125EX. At ito na rin yung pinaka-controversial sa Bergman ay yung gulong niya. Kung dati 12 sa harap at G sa likod, ngayon parehas na siyang 12. 90/90/12 sa harap at 100/80/12 sa likod. Telescopic front shock sa harap at single rear shock absorber sa likod. Na ang sabi ng iba ay maganda daw ang bounce ng suspension. Now, punta naman tayo sa features na siguradong magugustuhan nyo. Headlight, taillight, lahat LED. Yung panel gauge, ganun pa rin, malinaw at lahat ng kailangan information andyan na rin. Para sa mga cellphone at gadgets, di na kayo mangangamba dahil andito pa rin yung console box with charging port na kahit nagcha-charge kayo ng cellphone at gadget, safe pa rin siya sa biyahe. At yung kanang bahagi, andyan pa rin yung side pocket para sa ibang gamit. Kung dati, push start at kill switch dito sa bandang kanan, ngayon meron na siyang engine auto stop start or EASS. Sa madaling salita, stop and start system. Katulad sa NMAX at Honda Click at ibang mga Mio. Na kung saan, kapag huminto ka sa stoplight, mamamatay ang makina. At kapag nag-twist ka uli ng throttle, kusa na uli siyang aandar. Which is, ito yung additional features para tumipid sa gas ang Bergman 125EX. Andito pa rin yung gulay board para mapaglagyan ng ibang mga gamit, pinamili, mga pinamalengke, at kapag sa long ride ay pagod na yung binti at tuhod mo, pwede mo pa rin siyang itapak dito sa footboard para ma-relax ka pa rin sa biyahe na malaking tulong sa isang rider. Meron din siyang silent push start, naka-combined brake system tulad sa Honda Click, disc brake sa harap at drum brake sa likod, naka-shutter lock na safe pa rin naman siya sa mga magnanakaw. At meron siyang side stand switch na kapag naka-side stand, hindi siya aandar. Malaki din ang compartment nito, 21.5 liters na kayang maglagay ng standard full face helmet.
May mga dual utility hook para sabitan ng gamit. Meron na rin siyang naka-ready na bracket para sa inyong top box. At ang maganda pa rito, may mabibilhan na rin siyang mga accessories tulad ng top box, pillion handlebar, mount bar. At ito meron pang isa na hindi ko pa sure kung para saan to. Grip heater set. Yung lumang Bergman Street 125 sa ngayon ay nagkakahalaga siya ng 82,400. Pero based sa ating nakalap na chismis, ang bagong Bergman Street 125EX ay nagkakahalaga ng 92,400 pesos. Para sa akin, kung ako ay isang first time pa lang na nagka-scooter, wala pang kaalam-alam sa ibang mga motor, definitely ito yung pipiliin ng iba dahil elegant, bulky tignan. Advanced din naman yung technology niya, pero kung matagal-tagal ka na rin nagmomotor, ang concern pa rin dito is naka-air-cooled pa rin siya. Na halos yung ibang mga competitor niya na scooter ay naka-liquid cooled, na safe sa mga long ride. Second, yung gulong 12 in diameter na medyo maliit pa rin. Mas angat pa rin yung Honda Click 125i na liquid cooled at kahit na walang stop and start system, tipid pa rin siya sa gasolina na naka 14-inch diameter na gulong. At yung iba, mga parts and accessories, available pa rin naman sa merkado. Pero sa pyesa ng Bergman, medyo mahal pa rin talaga ang parts ng Suzuki. Para sa ating mga karatrat, ano ang sa tingin nyo? Papatok pa rin kaya sa Pinoy ang Suzuki Bergman 125EX? Please comment down below para ma-share natin sa iba ang information or yung experience nyo sa dating Bergman. Para sa mga updates ng ating motor review, please follow us on our Facebook page, YouTube Shorts, and YouTube channel baseboys.ph. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Ride safe mga karatrat.